Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, August 4, 2026. Second day ng trading na Ghost Month. At drop yung index natin ng, ilan ba to? Negative 0.6%. Ayan, so nag-drop tayo despite na meron tayong 200 million na net foreign buy. Pero yung net foreign buy natin, as usual, galing po kay ICP ulit. Okay? So nag-close tayo ng 6,296.64. Ang pinaka-trend na market natin is siguro mining stocks pa rin, no? Yung mga gumagalaw. Tapos etong si Ferro, may news kasi ito, di ba? Yung share, meron siyang property share swap, di ba? Meron siyang balita. So mamaya basahin natin. Nandun sa Twitter natin. Tapos yung iba mga mining stocks pa rin. Si Apo, LC, yung gumalaw and then Converge tumutuloy after niya matanggal sa blue chip natin, rock. Pangatlong araw na kasama dito sa trending pero nag-drop naman yung price action niya for today's trading po natin. Okay? So global markets, maganda pa rin yung kagabi okay yung galaw ng US market and then yung futures nila maganda pa rin siya. So ceasefire kasi 'di ba? So may epekto sa US market. European stocks okay yung galaw. And then sa Asian markets natin mix yung galaw natin. Hindi ko napansin si Taiwan tsaka si Korea eh. Tapos cryptocurrencies, ayan, bumalik ulit tayo sa 63K. So mukhang yun yung pinaka-average na value for the week ni Bitcoin. Okay? So yung mga movers natin, Ferro pa rin. Kahapon, di ba halos mag-ceiling o ceiling si Ferro kahapon. And then additional 19.52%. Mabot yata ito ng 20% plus kanina umaga. So yun nga yung share swap agreement. So yun yung pinaka-catalyst niya. Meron siyang 13.33K net foreign buy. And then si Apo, nag-up siya ng 8.46%, 88K net foreign sell. And then si Converge, nag-up po siya ng 4.07%. Meron siyang 7.4 million net foreign buy. LC, up siya ng 3.94%. All HC, ayan, gumagalaw din. 2.44%. Tapos negative 120K net foreign sell and then si RAC drop naman siya ngayon 4 point, negative 4.67%. Okay? So wala masyadong ganap sa ibang mga stocks. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review is for education purposes lang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. As usual, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel para updated ka, subscribe lang, or kung gusto mo join ka dito sa trading group. Ayan, bumababa yung views natin. So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa viewers. Ghostman. Company reviews, check mo na lang sample trade sa market. Aralin mo na lang. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management. And then, PSE, stock market studies, mga basic learnings po natin. Okay? Cryptocurrency, follow mo lang po ako dito sa ating Palavi Trader Crypto ko to. Social media, Palavi Trader na Facebook account or Facebook page para updated ka sa mga posts, badagipig yung mga articles natin sa local market and then sa Twitter, meron tayong summary dito eh. So, dito sa bandang baba, maaga naglabas si Philippine Stock Exchange. Okay? So, net foreign buy 249 million pero sabi ko nga, ICT nakita ko na malakas ulit yung net foreign buy. So, pinaka-winner natin, mining pa rin, 0.53%. Drop si property, si Ali bumabagsak, negative 1.05%. And then holdings, negative 0.93%. Finance din, nag-drop din siya. Negative 0.83%. Okay? So, Ghost Month, alam mo na, mahina yung market natin. Sa ibang balita, ito, the Board of Ferronox Holdings approves among others the property for share swap with Eagle Landlord Holdings involving one parcel land worth approximately 1.52 billion. Ayan. Yan po yung catalyst natin. So may property for share swap. Okay? ACN declares regular cash dividend pero sa preferred shares, may nilad post net income of
8.5 billion in first half. Ba-up siya ng 14% pero ang baba ng price niya ngayon, di ba? Petron, net income 3.8 billion, down ng 27%. Meron pa rin siyang uh, regular cash dividend sa preferred shares. Yan. Okay? So PXP posts an audited consolidated net loss of 32 million. So plus, ano ba to? Up, down. Net income of 6.98 billion. Down yata to for second quarter na 2026. Okay? So, winners and losers, ayan si Ali, minus 3%, SUP, minus 3.8%, GGS, na mga bumabagsak, minus 3.5%. Certec na pupulpak din, minus 3.85%. So, winners, Converge, ayan, 4%, Emperador 2%, Nickel 2%, and then CNPF 3.86%. Okay? Sumilip ng konti sa breakout si CNPF. So Plus announced on August its board of directors. Yan. Philinvest declares regular cash dividend per common share. Magkano? Parang maliit lang. 0.06 pesos. Okay? Tapos buti ba si Alex Yala, no? 200K USD yata yung ano niya. Kinita niya or more than, tama ba, 15 million yung kinita niya sa kanyang WTA 500, di ba? First Filipina. Okay? Dow Jones plus 1.32%, Nasdaq plus 0.2%, and then S&P plus 1.48%. Okay? So maganda yung galaw nila. ABS, ito siguro yung ano sa kanya, pullback. Deny stocks with RSA or MVP. Yan. Wala daw. Okay? So top net foreign buy and ICT. Kanina umaga to, no? 2 p.m. 400 million yung net foreign buy niya. So, siya yung nagpo-push ng market ulit. Maynilad, first half, up 4.1%. ICT posted a 21% increase in second quarter. San Miguel, ang dami palang SMC na preferred shares, no? Naglabasan. Completed 30 billion preferred share follow-on offering. Okay? Top 10 Crazy Rich Asian Billionaires. So, Enrique Rason, laking pera. USD yan, 21 billion si Enrique Rason. Tapos next, wala na, Puro foreigner na yung Malaysia. Ano ba to? Flag to. Vietnam yata yung pinakamalakas, no? Okay. Okay, may pumasok na isang Pinoy. Share buyback pa rin si AC kay Ali. Ferronox revise his plan property for share swap. Si AP, Aboitiz Power, broke ground of its 230 megawatt peak. Luna Solar Power Plant in Cadiz City. Meralco approved Manila recovery of 8.7 billion. And then, Trump claims stocks ongoing, says last chance for good deal. Ayan. So, kaya sumisipa ulit si US market kahit na ghost man sa atin. Ghost pa rin yung ibang blue chips natin. Okay. So, ganun talaga. Patalastas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po sa Patreon channel natin. Okay. So, punta tayo dito sa index. So, based dito sa galaw, sideways na malaki yung drawing natin. Pumipilit siyang bumalik pero nagda-Dow G yung kandila. Ayan. So, ang pinaka-support area talaga natin nandito sa may gap. Pero binababa ko siya kasi wala nga masyadong net foreign buy maliban syempre kay ICT. Okay? So, nag-close tayo 6,296.64. Drop tayo ng negative 0.6%. Sina GGS Ali yung humihila sa index natin. Okay. So, punta tayo sa mga winners. So, may balita si Ferro kaya gumagalaw. Pero laki ng pullback niya, no? So, Dow G. Ayan, depende sa tingin mo pero parang Dow G. So, nag-up siya 19.52. Yung may volume, basahin ko na lang. Apo is 8.46. Then, Converge. Yan, napaganda, no? 4.07% CNPF. 3.86. LC, 3.94. Magandang galaw ni LC. FNI, 2.4. Rather, 2.58.
Percent. Ba, may dividends ah. Ilan ba to? 3%. Okay na rin. All HC, gumagalaw. Ayan, nagre-recover. So, 2.44% nickel, up 2.31, di ba? Puro mining. And lastly, si Atlas Mining, 1.95%. Ayan, walang signal. Okay, punta tayo sa losers. So, ang pinakauna dito kanina, si, yung may volume na lang si Rock. Ayan, minus 4.67. Na-pause yung ano, kadila natin at saka si SCP, minus 3.87%. Okay? So, yun po yung mga movers sa losers. So, punta tayo dito sa global market. So, based dito sa galaw, para maganda ulit nga yung ano, yung futures ng US, S&P 0.28, Dow Futures 0.8, and then Nasdaq 0.96%. Painggit naman. Tapos dito sa ano, Europe, maganda lahat. Tapos sa Asia, mix. Yan. Hindi masyadong gumalaw si Taiwan tsaka Korea. Yan. Napagod na siguro. And then si cryptocurrency, malakas ulit. 63K si Bitcoin. So up siya 2%. Ethereum, 1.8K. BNB 590 ulit. XRP 1.08. Sol 73.89. And then Dodge is 0.07. Okay? So balik tayo dito and quick review sa trending stocks. At least may gumagalaw no, kahit ghost month. Okay, so nahin po natin si Ferronox. Ferro, nasa kanya ngayon yung sentiment na market. Kalain mo dalawang araw lang is halos sa ilan ba to? 100% na ba to kung susukatin natin mula dito sa breakout niya sa baba. O, di ba? 100%. 2 days lang, no? Grabe yung mga galawan. Okay, so lagay ko dito yung resistance pero watch out bukas. O mag-close the gap tayo dito sa 4 point, malapit sa 4.28. So magkano ba yung share swap agreement? Magkano yung presyo? Baka yun yung gusto yung tignan. Hindi ko nabasa. So basahin natin yung ano yung disclosure niya sa PSE Edge pero sagad-sagaran na yung mga RSI levels. Nasa 88 na siya and then parabolic din yung kanyang MACD formation. So parang binuo niya lang tong ano, trading range natin na to last time. O panalo, di ba? Kasi 2025 pa to, naka-recover ka agad yung ano, yung price action niya in just 2 days. Okay po, so nag-close siya 4.96, malakas sa kalam. 19.52% up and then 13K net foreign buy. Next, Apo sa mga mining stocks, Anglo Philippines Holdings, diretso yung galaw niya. Ayan oh. May volume, buhay yung ano yung galaw ni Apo. So, nasa na yung kaliwa. So, 1.4. Kung mukhang gusto yung puntahan to. Okay. Hopefully, makabalik siya. So, panalo na siya, no? Kahit dito tayo naipit, no? 2020. Ayan, no? Diretso na yung, ano, yung galaw niya. So, ang catalyst natin last time yung earnings. Malit lang naman. Okay, malaki. 178 million. Okay. Nakabawi siya. So, okay, good vibes. Meron siyang volume. Watch out nga lang kasi malalaki talaga yung ano, trading range. So, ngayon, ang pinaka-support natin is parabolic MA9. Yan. Watch out nyo na lang pag ano, medyo mag-drop siya sa bandang ilalim kasi lalong-lalo na pala overbought na rin yung stocks natin. And then, yun nga lang, may volume pa rin kasi yung ating price action kaya niya i-support. Okay? So maganda lahat. RSI, overbought, MACD, parabolic, and then parabolic din yung price action. So nag-close po siya ng 1.41, up siya ng 8.46%, and then 88K net foreign sell. Okay? Next, Converge. Okay, kailangan madilis para ano, makabawi. Ayan. So, nagre-recover yung price. MA100 ngayon yung resistance. Pero kung optimistic tayo, tignan natin kung i-close natin itong drop last time. Okay? So, hopefully makaabot dyan and support natin is yung retest niya noong isang araw sa 10.4.
Okay? So, yan yung kailangan niyang i-retest. Nag-close siya ng 11.24. Maganda yung RSI. Bullish. And then, bullish din yung MACD formation natin. So, MA9 din yung actually yung pinaka-support ng price action niya. Okay? So, nag-close po siya 11.24, 4.07%, and then 7 million net foreign buy. Next, mining stocks ulit. Buhay pa rin si no? Lipanto. Okay, so on the way na siya dun sa pinag-usapan natin last week. Dito sa 0.2225 na. Kasi ito yung pinaka-range natin. Yan, ang dami niyang gap na Cleanos dito. So may support tayo malapit dito sa nag-retest siya. 0.2. Okay? So yun lang. Overbought na rin. So puro overbought na bago natin mapansin itong mga to. So lakas ng sipa. Up siya ulit ng 3.94. Nag-close 0.211. Okay? Next. Yung hindi natin pinapansin last time. Ayan. So kahit pa paano, may konting galaw si All HC. So ni-recover na rin niya yung since start ng year, no? Na breakdown niya. Okay? So dito tayo sa bandang taas. Hopefully makabalik tayo dito sa trading range natin. Yan. Yan. Okay? So mukhang okay pa yung mga indicators niya. Hindi pa overbought yung RSI. So may nagpupush kahit paano kasi meron siyang malit lang naman 1 million na volume. Kailan kasi umakyat. So nag-close siya 1.26 up ng 2.44% and then 120K net foreign buy and then CRAC pangatlong araw na trending pero pullback naman ngayon. Hopefully walang naipit dito sa bandang taas. So nagre-retest muna siya ng support ulit natin. Okay, bigla nawala yata yung volume. So meron pa siyang palaban, meron siyang 6% na upcoming dividends po. Okay? So bullish pa rin naman, nawala lang yung volume. Nag-close siya ng 2.86, drop 4.67% and then 117K net foreign buy. Okay? So yun na lang muna yung reviews natin. So hindi pa naman ganun kasadlak yung CPSE natin kasi ghost month nga pero nag-anticipate tayo ng mga corrections. Lalo lumalabas mga Dow-G sa index natin. Okay? So ingat na lang muna. Okay po. So yun lang muna yung ating review about time close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung sa munang guide. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page. Bodega Pix, Twitter, and Patreon sa magsunod guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.